mga boss, welcome uli sa ating channel. Ang pag-aaralan natin sa video natin ito, ito namang tungkol dito sa AutoCAD. I-share ko yung mga kaalaman ko tungkol sa pagpapabilis ng paggawa ng plano sa AutoCAD. As a AutoCAD instructor dati, kahit paano may ma-share naman ako tungkol sa paggawa ng plano at pagpapabilis kung paano matapos yung paggawa ng plano, mga boss. Kasi ngayon hindi na uso yung gumagawa ng plano sa manual, AutoCAD na or ibang engineering software. Dito sa video ito, tungkol sa AutoCAD naman ang tatalakayin natin. Ang command na tatalakayin natin, itong properties, which is meron siyang napaka-importanting option, itong quick select. Itong option na ito, mga boss, napaka-importante na malaman nyo ito kung gagawa tayo ng plano o gumagawa tayo ng plano sa AutoCAD, para mapabilis yung paggawa ng plano. Ang command na ito, i-discuss na natin. Halimbawa, mga boss, itong upuan ito, gusto nating palitan ng kulay o kaya gusto nating i-erase, i-delete, o kaya gusto nating i-modify, para ma-select lahat, itong mga supang ito, which is napakarami niya, o minsan mas marami pa dyan, mga boss, sa actual job. Minsan kasi mga high-rise building o malalaking gusali ang ginagawa natin. Gusto nating i-select, pero applicable ito sa lahat ng object dito sa AutoCAD. Kung i-select natin ito o i-modify, kailangan alamin muna natin kung anong object ito or anong layer, anong block, Meron kasing option sa properties command, na quick select, para magamit nyo sa pang-araw-araw na trabaho nyo. Gamit na gamit ko itong command na ito, para mapabilis yung ginagawa kong plano, halimbawa, i-click muna natin ito and then right click, tapos hanapin natin yung properties. Ito, dito sa properties, meron dito yung quick select, gagamitin natin ito. Halimbawa lang natin yung layers, Ito, ang layers niya is chairs, which is i-discuss din naman natin yung mga layers na yan pagdating ng araw, First topic pa lang naman natin ito, first video tungkol sa AutoCAD, ang layer niya is chairs, minsan naman ang nagiging guide naman natin dito is yung kung anong block siya, Ngayon, nagkataon lang na layer niya is chair ang gagamitin natin, Applicable din ito kung sa block, Tapos i-escape lang natin. Ayun, so alam na natin na layer niya is chair, So ngayon, ang gagawin natin, i-click natin yung quick select at hanapin natin dito sa properties yung layer. Under ng layer, hanapin natin yung value niya, kung ano yung layer niya. Hanapin natin yung chair, nakita natin kanina, chair siya. Ito, chairs, Tapos i-okay lang natin. Ayun, kung napansin nyo, mga boss, lahat ng chair selected na siya. Ito, So, selected na siya. So, pag selected na yan, so, ibig sabihin, pwede na natin, kaya kung gusto nyo, i-delete nyo o i-erase nyo. O kaya, alamin nyo kung ilan yung bilang ng chair na yan. Kaysa sa manualin yung bilangin, isa-isa. Kung halimbawa, 1,000 yan, kung hindi nyo alam yung quick select, bibilangin nyo ng isa-isa yan, Samantalang kung gusto nyong malaman, dito lang sa command line, mga boss. Kung titingnan nyo, ayun, ang bilang down niya is 66, 66 ang bilang niya, ayan, naman, So makikita yan sa command line, Or kung gusto nyong i-delete, Halimbawa, selected siya, gusto nyo palang i-delete. Instead na i-off nyo yung mga layer,
o i-off nyo yung mga ibang mga layer dyan, no? Saka nyo i-delete, mas mabilis ito, no? Itong quick select na ito. O i-press ko lang yung delete. Ayun, na-erase na siya, oh. Ganyan kaganda itong quick select na ito, no? Dito sa may properties, no? Okay, punta tayo sa ibang command naman mga boss na gamit sa actual job. Ang susunod na importanteng command na i-discuss natin mga boss na importante, no, sa paggawa ng plano, no? O kaya minsan pati sa pag-estimate mga boss, no, importante ito. Yung iba hindi alam ito, pero gaya ng sinabi ko nung nagtuturo ako, lagi kong tinuturo sa kanila ito, no, na dapat gamitin nila itong command na ito, no. Itong list command at saka itong boundary command mga boss. Halimbawa, meron tayong isang area na ko-computein mga boss kung ilang square meter ito, square inch, square millimeter itong area ito, no? Minsan meron talagang mga irregular shape, no, na napakahirap computein, no? Buti kung triangle lang ito, rectangle, circle, madaling computein yun mga boss, no? Pero kung irregular shape siya na gaya nito, no? Meron siyang arc, tapos may mga line siya rito, naka-incline, no? Tapos close siya, ganito yung area. May kahirapang computein ito mga boss, no? Hindi kagaya ng mga ganito na square lang, rectangle, rectangular, triangular. Madaling computein yan mga boss. Trapezoid, madaling computein yan, no? Pero pagka ganito siya, irregular shape, napakahirap, no? Ito yung susunod nating technique para makompute yung area ito. Ang unang command mga boss, yung boundary, no? Kasi ito, kung titingnan natin na to, hiwa-hiwalay ito. So para ma-close ito mga boss, lagyan natin ng boundary. So yung command pwede nating i-type BO, no? So yung boundary kasi is BO yan, then enter. Tapos merong pick points button dito, i-click lang natin yung loob niya. Ayun, no? Nag-highlight naman siya, saka natin i-enter. So pag kinlik natin itong mga line na ito, no? So buo na siya kasi nalagyan na siya ng boundary, no? Ngayon, once na nalagyan na ng boundary yan mga boss, ang susunod na command, no? List na lang, no? Ita-type na lang natin LI. Enter, no? Pag in-enter natin, select na lang natin ito, then enter sa mouse. Ito lalabas yung area niya, oh. Kung ilang square inch siya at saka ilang square feet, no? Kung English siya, no? Pero kung metric system, no, yung ginamit dito sa paggawa ng plano, papakita niya, no, kung ilang square millimeter yan, ilang square meter, no? Tapos pati yung perimeter mga boss, oh, pinakita niya, oh. Ayun, no, kung ilang feet siya, no? Pinakita niya kung gaano siya kahaba, no? So kaya napakaganda, no, ng command na ito, no? Yung boundary at saka yung list command, no? So kinuha niya yung area nito, pagkatapos kinuha niya kung gaano kahaba ito, no? So ang first step is iba-boundary muna, BO command, no? Tapos pag naging one entity na siya, ita-type niyo lang yung list, papakita niya kung ilang square meter ito, square millimeter, square inch, or square feet, no? Depende yan sa system na ginagamit nyo, kung English system or metric system. So ganun lang kadali mga boss, no? Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo yung naging topic natin, no, sa mga importanteng command, wag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.